Dumb charger or smart charger? In this video, papakita ko kung paano gumamit ng tinatawag natin na smart chargers. Kasi nung araw yung ginagamit na charger, yung ordinary na wall charger lang, katulad nito. Actually ito, medyo modern na ito kasi may display. Pero before, parang ganyan lang siya. Tapos kinakapilan sa wall, walang charging indicator. So parang meron lang LED light to indicate na naka-charge siya. For example, red pagka charge, tapos pag nag-green na, saka natin malalaman na fully charged na. Pero wala siyang controls. And wala rin siyang discharger. Kasi sa paggamit ng rechargeable batteries, importante rin, aside from charging, kailangan din ma-discharge siya. Bakit? Para ma-prevent, ano ba yung purpose ng discharging? Para ma-prevent yung pag-form ng crystals dun sa loob ng batteries, and yung ma-prevent din yung electrolyte redistribution. Kumbaga, kalat-kalat na yung capacity niya sa loob, so hindi na siya makakapagbuga in the succeeding charges. Itong particular na smart charger na to, ang average price nito is 1,500. So actually, entry level lang to. Mas marami pang higher na models na up to 5,000 to 6,000 pesos. So yung mas marami na yun, yung mga 6 to 8 slots na. Tapos mas malaki yung window, tapos mas marami siyang controls. Pero for the meantime, dito muna tayo magdi-discuss dun sa entry level na smart charger. So ang mention ko earlier, yung dalawang modes, charging of course, and then yung discharging. So pero for this one, tatlo yung modes niya. So merong charge, discharge, saka refresh. So dadaanan lang natin briefly kung ano yung ibig sabihin ng bawat isa. So yung charge, self-explanatory na lang yun. So kailangan nating i-charge siya dun sa maximum capacity niya para ma-maintain yung pagtakbo ng car sa tracks. Tapos yung discharge, as mentioned earlier, kailangan yung discharging once in a while para maiwasan yung pagbaba ng quality ng capacity ng batteries. And then yung refresh naman, yun yung tinatawag na back to zero. So refresh. So ibig sabihin parang pipilitin ng smart charger natin na ibalik doon sa pinaka-original mode niya nung, let's say, nasa packaging pa. So yun. So doon sa discharge kasi, hindi na totally di-discharge in a sense na madidrain siya ng todo. Kasi hindi rin maganda sa battery yung completely drained na. So may doon sa discharging mode niya, although na-discharge, pero may natitira pang konting charge para lang ma-maintain yung quality nung battery natin. Yun. So magbibigay tayo ng sample. So ito yung mode. So mode niyan, ibig sabihin niyan kung ano yung gagawin niya, yung charge, discharge, or refresh. Then yung current niya, kung ano yung milliamp hours na gagamitin, display, para mag-switch dun sa display, and then yung slot, kasi apat ito, di ba? So para mag-switch kung ano yung gagamitin na slots. Ayan. So for example, meron tayong mga rechargeable batteries dito na nakabukas na. So since naka-plug in na siya, USB lang siya. Ayan. So 400 milliamps. So yung mode niya, charge, discharge, saka refresh. So ayun. So since isang slot lang siya, yan lang yung nagbi-blink na. Ibig sabihin ng blinking siya, active siya. So mamimili tayo ngayon ng mode. So obviously kailangan natin siyang i-charge. So yung current naman, yung maximum current, yung range ng current ng charging, ang maximum niya is 1,600, from minimum of 100 milliamps to 1,600. So paano tayo mamimili ngayon? Ano yung pinaka optimal
na milliamps para pang-charge doon sa battery natin. So, ang recommended is, for example, katulad nito, yung battery natin is 1,900 milliamps. Ang recommended is magcha-charge tayo mga 30% to 50% ng capacity. So, for example, 1,000, in this case, 1,900 milliamps. So, more or less from 600 to 900 ang rate ng charging natin. Yun. So, for example, naset na natin siya sa 600. Yun. So, yung display. Yun. So, yung 600 milliamps, sinet natin sa 600 milliamps. Mag-start na siya ng charging basta nag-stop na mag-blink yung display. Ayun. So, ang current na voltage naman niya is 1.33. Okay. So, ang optimal na ginagamit sa races is between 1.4 to 1.5. Depende dun sa track layout. So, normally dun sa high-speed track, as much as possible, gusto mo yung maximum na voltage para malakas yung buga. Pero sa technical races, as much as possible, bababaan mo siya para makontrol mo yung voltage. Lalo na kung maraming jumps and maraming curves para hindi siya mag-course out. Ayan. So, paano naman ngayon kung magdi-discharge tayo? So, for example, ito sa pang-battery, lalagay natin dito sa kabilang slot. So, yung mode niya, pipiliin natin yung discharge. Paano yung current ng discharge niya? Yung discharge, ang maximum, ang range niya is 100 milliamps to 700 milliamps. So, in this case, di ba na-mention ko kanina na hindi naman kailangan i-100% drain ang discharging ng nickel metal hydride battery. So, may titira pa siya ng konti. So, ano ang rule of thumb natin dito? For discharging naman, at least siguro 20% or 1/5 ng capacity niya. For example, itong Energizer na battery na to is 2,000 milliamps siya. So, 1/5 nun is 400 milliamps. So, isa-set natin sa 400 milliamps para mag-start na siya mag-discharge. So, nakita nyo rito, dun sa left side, dun sa charging natin, 2 minutes yan. Yan yung H, meaning yung hours. So, 2 minutes na siya na-charge. So, pagka na fully charged na siya, may appear doon sa display natin fully charged. And then, doon sa discharge naman is the same. Okay, for refresh naman, pipiliin natin yung same. Ang rule of thumb for refresh is kung ano yung charging rate mo. Let's say 600 milliamps for 1,900 milliamps battery. Ganon din ang refresh rate. Yan. So, mag-start na siyang mag-refresh. Pero, depende sa purpose nyo. Kung gusto ninyong mabilis yung pag-refresh, tataasan nyo lang yung milliamps. Ayun. So, pero ang consequence na downside naman nun, baka maka-apekto dun sa overall performance and yung longevity ng battery. Ayun, lalo na kung laging ginagamit sa races. Okay, yun lang yung short video natin regarding sa paggamit ito. Actually, marami pang uses ito, marami pang purpose. Yung sa mga modes niya, so pwedeng pag-iba-ibahin, depende talaga dun sa requirements ng racer.